nasaktan mo kasi ako. Matagal na kitang tinatanong, hindi ka man lang umaamin. Matagal ka naman niyang sinasaktan? Opo eh, sigurado po. Nawala po yung nanay ko. Wala din po ako sinasaktan. Huwag ka mag-alala, anak. Tutulungan kita para masolusyonan natin. O Ana, halika muna dito. Magmerienda ka sa amin. Sige po. Salamat po, Nanay Rina. Oh, paano yung pasamo? Wala po. Nabilok lang po ako. Sigurado ka ba? May Opo. nangyari ba? Wala naman po. Okay lang po ako. Ano ba yan, Ana? Bakit hindi ka pa natutulog? May ginagawa lang po. Siguraduhin mo lang na may ginagawa ka, kundi madidintikan mo sa akin. Ay, Sir Sean, alam mo ba, kaysa ako estudyante, binusupin siya sa sarili niyang tiyahin eh. Nagtataka nga ako eh, mabait naman kasi si Ana, masunugin pa. Oh, bawal yun na. Nagabis yun. Mas iwan pa ng kinakin niya. Kaya nga eh, karapatan pa naman ng bata papanatiling ligtas, lalo na kung nandun siya sa poder na kabubuna. Sir Sean, tulungan mo nga ako na pumunta dun sa barangay captain natin para ma-responde naman yung paborito kong estudyante na si Ana. Nawawa kasi dun sa tita niya. Ana, para dito, sasabihin kami sa iyo si Sir Sean. Sir Sean, sabihin mo na kay Ana. Anak, okay naman sa'yo na sa kulong namin ang iyakin mo. Kasi hindi na tama ang ginagawa niya sa'yo. Po, hindi po pwede. Pero hindi na tama. Lalo na pasok ng kaso niya sa pwede. Na mo nga yung makakasama. Ang mga sugal mo, pati sa mukha mo. So tingin mo ba kapag lagi kang ganyan, makakabulat sa iyo? Di ba hindi? Kaya anak, makinig ka sa amin. Marami kang nalaman. Dahil ang mag-sarin sa kawin mo. Marites, arestado ka sa kasong child abuse. Ano? Bakit? May nag-report sa amin na nananakit ka ng bata. Tara na! Oh, Ana, ayos ka na ba? Opo, Nanay. Salamat po sa inyo. Wala na. Naubusan din ng school supplies. Ganun po ba? Sige po. Inaanyayaan ko ang mahal nating chairman na si Gabi Adolfo. Maraming salamat mga kababayan. Salamat rin sa pagdalo sa ating programang Magtawid Eskwela. At sa susunod, asahan niyong kayo'y mabibigyan ulit sa susunod na taon. Ano ba yan? Napagod lang ako kakapila. Sana pala ginawa ko na lang yung assignments ko. Oh, hindi na. Nandiyan ka na pala. Magpapalang ka. Miss ko yan. Nakaka mga SP talaga pabibigyan. Pero ngayon ako wala. Papaka-unfair naman. Ha? Hindi pwede yan. Tara na lang. Kausapin natin sila. Oh, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Chairman Adolfo. Miss Fernandez po. Miss Fernandez. Sige, maupo muna kayo. Oh, ano, bakit nga pala kayo napadala dito? Nireklamo po kasi pwede ko kasi Miss Fernandez. Kasi po, hindi po natanggap ko kasi sa rapat sa kalat. Pulis pa naman po siya. Oh, bakit? Sapat ang aming supply ah. Ano nangyari sa inyo? Hindi ko nga po sabi ko sa Miss Lopez. Wala na daw po po. Di ba po dapat na
sobrang ako sa nakalimutan sa mag-aaral. Eh, ano ang gagawa namin? Naubusan nga kayo, di ba? Yun nga eh, yung sabi yung oras ko kakalimutan. Saka, di ba may batas nga na Republic Act o ang Educational Act of 1980 na kung saan dapat matatanggap ang mga mag-aaral ng hakma at tamang bisyo mula sa mga Para hindi na umaba ang ating diskusyon, mag-provide na lang kami ng supply para kay Miss Hernandez. Okay ba? mas pagod po. Salamat po, Chairman Adorno. Walang problema. Mag-ingat kayo ha. Salamat po. And then, pag-finishin na natin ang problema mo. Sana nga. Thank you Uminto ka! Bakit? Para saan? Estado ka! Wala akong ginawang masama. Manahimik ka! Sumama ka na lang! Tingnan mo ba makakatakas ka sa krimen na ginawa ko, ha? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Huwag ka na magpanggap na mangmang dito! Alam namin na sangkot ka sa pagnanakaw na yun! Hindi! Hindi totoo yun. Sinusumpa ko. Nagsisinungaling ka! At ang pagsisinungaling sa amin ay sa pagkakamali. May karapatan ako. At hindi mo ito pwede gawin sa akin. Karapatan? Wala ka ng karapatan dito! Hirap sa pagkamatensyon. Pinatay nila. Basta na lang! Alam ko, at isa itong trahedya, hindi maaari mapabilang ng si Jericho sa bilang ng mga statistikal na gumawa. Anong magagawa natin? Maaari tayong magsuling na kaalaman. Maaari tayong maghabol para sa katarungan. Walang sino man ang dapat mapabilang sa mga namatay. Hindi namin hahayaan. Ipapaglaban namin siya. Dapat lang, handa akong tulungan sa kahit anumang aksyon na gusto niyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Karapatan. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay ang dapat o nararapat na matamasa o makamtan ng tao. Sa pinakasimpleng kahulugan, ang karapatan ay isang bagay na nararapat sa bawat individual, isang bagay na hindi maaaring agawin o tanggihan. Ito ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalayaan, dignidad at pagkakapantay-pantay. Bakit nga ba mahalaga na matamasa o makamtan ng bawat tao ang kanyang mga karapatan? Una, ang mga karapatan ay nagsisilbing pundasyon ng isang maayos at mapayapang lipunan. Kapag ang bawat individual ay nakatitiyak na ang kanyang mga karapatan ay protektado, mas malamang na magkakaroon ng pagkakasundo at kooperasyon sa pagitan ng mga tao. Kapag ang mga tao ay nabubuhay sa takot at kawalan ng katiyakan, madalas na nagiging sanhi ito ng kaguluhan at karahasan. Pangalawa, ang mga karapatan ay nagpapaunlad sa ating pagkatao. Kapag tayo ay may kalayaan na mag-isip, magsalita at kumilos ayon sa ating konsensya, mas magkakaroon tayo ng pagkakataon na umunlad at mag-ambag sa ating komunidad. Kapag tayo ay pinagkakait ng ating mga karapatan, limitado ang ating kakayahan na maging buo at malayang individual. Pangatlo, ang mga karapatan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makamit ang ating mga pangarap. Kapag tayo ay may pantay na pagkakataon, mas madali para sa atin na magtagumpay sa buhay. Kapag tayo ay pinagkakait ng ating mga karapatan, mahirap para sa atin na maabot ang ating buong potensyal. Ngunit,
Hindi natin dapat nakalimutan na ang mga karapatan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa iba. Ang paggalang sa karapatan ng iba ay tanda ng isang matatag na lipunan. Kapag tayo ay nagtulungan upang matiyak na ang lahat ay nakakamit ang kanilang mga karapatan, mas nagiging makatarungan at mapayapang mundo ang ating ginagalawan. Kaya't bilang mga mamamayan, tungkulin natin ipagtanggol ang ating mga karapatan at ang karapatan ng iba. Dapat tayong maging aktibo sa pagsusulong ng mga batas at patakarang nagproprotekta sa mga karapatan ng tao. Dapat din tayong magtulungan upang maalis ang anumang uri ng diskriminasyon at pang-aabuso. At sa huli, ang paggalang sa karapatan ng bawat indibidwal ay hindi lamang isang moral na obligasyon, kundi isang pamumuhunan sa isang mas mahusay na hinaharap para sa ating lahat. Yun lamang po. Salamat sa inyong pakikinig. Marites! Ayun ang sabihin ko, di ba? No, ayoko. Patingin. Ano ba yan, Ana? Bakit hindi ka pa natutulog? Ano ba yan, Ana? Bakit hindi ka pa... Hala! Huwag ka nang magpanggap na mangmang sa amin. Alam namin na sangkot ka sa pagnanakaw na yun. Hindi! Hindi totoo yun! Sinusumpa ako! Huwag ka nang Nagsisinungaling ka. At ang pagsisinungaling sa amin ay pagkakamali mo. May karapatan ako! Sisinungaling ka. At ang pagsisinungaling sa amin ay isang pagkakamali. May karapatan ako! Sinungaling ka. At ang pagsisinungaling sa